Good day mga ka-sports natin dyan. Tapos na nga ang press conference ng PBL kung saan ay tuloy-tuloy na nga at magsisimula na ito ngayong Oktobre. Ngayon mga ka-sports natin dyan, naisip ko lang paano na lang kung magsama-sama ang ating mga katotomboyan na mga players. Kita natin mga ka-sports na sobra na talagang dami ngayon ng mga lesbian na mga volleyball players. Pero alam nyo ba mga ka-sports natin dyan, kapag sila ay nagsama-sama at nagkaisa nga sila sa isang team, alam nyo ba na very solid ito mga ka-sports natin dyan at sa tingin ko ay kayang-kaya nila makapasok sa top 4 dahil nga ang mga katotomboyan na ito ay mga magagaling talaga at may sinasabi sa larangan ng volleyball. Gusto nyong malaman ang kanilang line-up mga ka-sports natin dyan? Atin makikita ngayon sa vlog na ito kung gaano kalakas ang ating mga volleyball players na mga tomboy. Kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo at narito na ang kanilang team kapag nagsama-sama sila. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe muna sa aking YouTube channel at i-click ang ating notification bell para lagi kang update sa lahat ng issue sa volleyball. Drop it. So narito na nga mga ka-sports natin dyan, atin ang inipon-ipon ang ating mga katotomboyan na mga volleyball players kung saan nga bumuo nga tayo ng isang solid team at kompleto nga po sila. Unahin na natin dyan mga ka-sports natin dyan ang napakagaling na setter, walang iba kundi ang ating boss Dina Wong. At syempre dahil sa kanyang angkin kagalingan at kasikatan, siya ang gagawin nating team captain. At higit sa lahat, kinakailangan talaga si boss D dyan sapagkat alam na natin na may kaangasan talaga to at subok na rin itong matibay at palaban nga pagdating sa loob ng court. At higit sa lahat mga ka-sports natin dyan, hindi lalangawin ang arena kapag nariyan ang ating Dina Wong. Siyak tayo ay punong-puno talaga ang arena ng mga manunood dahil hindi nga natin maitatanggi na si Boss D nga ay isa sa mga solid na sinusuportahan ng kanyang mga taga-sunod. Kaya't kinakailangan talaga si Boss D dyan ang team captain pagdating nga sa nasabi nating team na ito kung magkakaroon nga ng lahat ng mga magsasama-samang mga katotomboyan nating volleyball player. At syempre mga ka-sports, pasok dyan si Boss D sa first 6 at nariyan pa ang middle blocker naman na si Riri Meneses. Si Riri Meneses ay isa sa mga pinaka-guwapo rin at magaling na volleyball players at syempre maangas rin yan mga ka-sports. Same lang sila ni Boss Dina Wong. Kung kaya nga kung sakasakali talaga magkakaroon tayo ng team ng mga katotomboyan ay pasok na pasok dyan si Riri Meneses sapagkat makakatulong talaga yan sa team na ito at magaling yan si Riri sa pagbablock at sa pag-i-spike at mataas rin ang kanyang porsyento at higit sa lahat marami na rin siyang napatunayan pagdating nga sa larangan ng volleyball. At narito naman ang makakatulong ni Riri Meneses, walang iba kundi ang napakagaling rin na si Pangs Pannaga. Hindi rin natin maitatanggi mga ka-sports natin dyan na tumatak na rin sa larangan ng volleyball ang pangalan nga ni Pangs Pannaga. Kung noon ay hindi siya masyad napapansin pero ngayon kitang-kita naman natin mga ka-sports natin dyan na halos tinitilian na rin siya ng mga fans ng Creamline. At dahil dyan mga ka-sports natin dyan, sa kanyang kagalingan rin ay talagang nakilala siya. At syempre mga ka-sports, pagkatapos na tayo sa setter, sa middle blocker, dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa napakagaling rin na posisyon na opposite spikers. Walang iba mga ka-sports natin dyan, ang napakagaling rin. Galing rin yan mga ka-sports sa Creamline Cool Smashers. Walang iba kundi ang ating Tots Carlos. Si Tots Carlos mga ka-sports natin dyan ay sobrang dami na talaga napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball. Makailang beses na nga siyang nakasungkit ng award na MVP at ng Best Opposite Spikers. At kahit outside hitter or outside spikers ay nakamit niya na rin yan. Kaya mga ka-sports, kung talaga magkakaroon ng team ng mga katotomboyan ay pasok dyan si Tots sa first 6. At narito pa mga ka-sports natin dyan, ang isa naman sa mga magagaling rin na outside spikers. Dumako naman tayo, walang iba kundi ang maangas rin na galing nga sa F2 Logistics, ang nag-iisang napakagaling na si Ara Galang.
Kung pag-uusapan nga sa kasikatan ay talagang sikat na sikat si Ara Galang. Panahon niya pa lang sa collegiate ay talagang pinag-uusapan na ito at tinitilian nga ng kanyang mga fans. At dito nga mga ka-sports natin dyan, pagdating sa PSL noon at sa PBL ngayon ay talagang hindi pa rin kumukupas ang kanyang angking kagalingan. Bagamat si Ara Galang nga ay madalas ngang nakabench, pero kapag pinasok nga yan sa loob ng court ay talagang nagkakaroon siya ng maraming score at lumalaban talaga si Ara Galang at veterana na rin kasi itong si Ara Galang, kung kaya nga mga ka-sports natin dyan ay pasok pa rin siya sa ating lineups pagdating nga dito sa ating gagawin na team kung sakasakali lang mga ka-sports natin dyan. Mangangarap lang tayo, kaya inipon-ipon na natin ang mga katotomboyan. Nariyan pa ang isa rin na outside spikers na si Elie Soyod. Bagamat opposite spikers nga ang kanyang posisyon, pero ang outside spiker na posisyon ay kayang-kaya yan ng ating Elie Soyod. Alam naman natin na mga atleta sa atin ay kahit saan mo ilagay ay talagang napag-aaralan nila dahil nga ang kanilang mga skills ay nasa kanila na at magaling yan si Elie Soyod. Kung kaya nga makakatulong talaga siya sa team na ito kung sakasakali. Si Elie Soyod ay dating ngang ka-teammates ni Ara Galang sa DLSU bago pa siya lumipat sa Adamson. Ay ang original niya talagang team noon ay ang DLSU at magaling yan si Elie Soyod at marami na rin yan napatunayan pagdating nga sa larangan ng volleyball. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa pagiging libero. Pumili na lang kayo kung sino ang gusto nyo, si Buding Duremdes or si Tang Ponce. Kahit sino naman sa kanila ang ipasok sa 4-6, alam naman natin na marami na talaga napatunayan rin ang dalawang libero na ito. Kahit sino sa kanilang dalawa ay pwede talaga sa posisyon na yan para sa first 6. Pero para sa akin mga ka-sports natin dyan, kung ako yung papapiliin, siguro ay palit-palitan na lang talaga sila para hindi rin sila masyado mabasa ng kanilang mga kalaban. Dahil nga magaling yan si Duremdes at si Ponce. No problem mga ka-sports natin dyan pagdating naman sa mga katotomboyan dahil marami tayong reserba. Pagdating nga mga ka-sports natin dyan sa setter, nariyan pa si Jasmine Nabor at si Camille Cal at si Kim Fajardo. Napakarami talagang mga tomboy na mga setter sa ating bansa. Kaya't kung sakasakali man na alatin nga ang ating boss Dinabong sa kanyang magseset ay marami nga silang mahuhugot dahil sobrang ang dami na mga tomboy natin na mga setter. Ngayon naman mga ka-sports natin dyan sa pagiging middle blocker, no problem pa rin yan mga ka-sports dahil nariyan pa nga si Jack Carandang, nariyan pa si Micah Ortiz, at syempre, ang pinakamatangkad nga na tomboy sa ating bansa, walang iba kundi si Del Palumata. Kaya't sa mga nag-iisip dyan mga ka-sports natin dyan, kung meron talagang team na mga katotomboyan ay talagang malakas ito at may laban talaga sila dahil nga magagaling ang ating mga nababanggit. At dumako pa tayo sa reserva nga, kung sakaling alatin rin si Tots Carlos, nariyan pa naman si Alyssa Bertolano at nariyan pa si Lorilyn Bernardo. Sa kasalukuyan nga mga ka-sports natin dyan ay nasa opposite hitter nga na posisyon ngayon si Bernardo sa cream line. Dati nga siya middle blocker. At syempre pagdating nga sa mga opposite spikers talaga ay napakarami pa rin mga ka-sports at pwede nga sila maging outside spiker pa. At syempre magaling yan si Bernadette Flora at si Elaine Casilag. So yan nga po mga ka-sports natin dyan, inyo na nakilala ang ating mga katotomboyan. Kung sakasakali ba mga ka-sports natin dyan na meron nga na team ng mga That's My Tomboy team, sa tingin nyo mga ka-sports ay kayang-kaya ba nila makipagsabayan at pasok ba sila sa banga at makakapasok kaya sila sa top 4? Kung sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan ay kayang-kaya nilang manalong mag-champion pagdating sa PBL kung sila ay magsama-samang mga katotomboyan, magkomenta kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. Pero ito ay hindi naman natin siniseryoso, pero kung sakasakali lang naisipan ng management nila or may mag-recruit sa kanila na lahat ng mga katotomboyan ay ipunin, ay talagang makikita ko rin mga ka-sports na may laban to at malakas at pwede pa nga silang isabak sa international. Ano sa tingin nyo? Kung sa tingin nyo mga ka-sports ay pwede, magkomento na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.